Hindi naman po kasalanan ng ordinaryong mamayan ang pagkawala ng kuryente sa linya. Bakit po siya ang magbabayad nito? Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. We, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. Maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Upang maging simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang Sariling Kuryente Act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon. Sa bawat pagtaas po ng singil sa kuryente, nababawasan po ang budget ng pamilyang Pilipino para sa pagkain, pambili ng gamot at pagpapaaral ng mga anak. Bilang mga mambabatas, tungkulin natin kumilos para maibsan ang paghihirap ng ating mga kababayan. Una, ang proposed Senate Resolution number 537 na naglalayong imbestigahan ang kasalukuyang pulisiya ng paniningil ng systems loss charge. Ang systems loss ay binubuo ng technical losses na natural na nangyayari sa transmission at distribution ng kuryente. At ang non-technical losses dulot ng illegal connections, jumper, meter tampering at pagnanakaw ng kuryente. Maaring may legal at technical na batayan ng systems loss charge. Ngunit isang bagay ang malinaw, Ginoong Pangulo. Hindi naman po kasalanan ng ordinaryong mamayan ang pagkawala ng kuryente sa linya. Bakit po siya ang magbabayad nito? Ikalawa, ang Senate Bill number 2340 na nag-exempt sa systems loss charge mula sa 12% value-added tax o VAT para sa residential consumer. Sa ating kasalukuyang sistema, may systems loss na, may VAT pa na binabayaran tayo. Binubuwisan po at kailangan daw nating bayaran ang nawalang kuryente na hindi naman po natin nagamit, Ginoong Pangulo. Dobleng pasanin sa ating mga kababayan. Hanggang saan ba dapat ipasa sa consumers ang gastusing ito? Ikatlo, inihain din natin ang Senate Bill number 2339 na naglalayong tuluyang ipawalang bisa na ang energy tax sa ilalim ng Batas Pambansa bilang 36. Iba na po ang panahon ngayon. Hindi na po luho ang kuryente, kundi pangunahing pangangailangan para sa pag-aaral, paghahanap buhay, komunikasyon, pangangalagang pangkalusugan at sa simpleng pamumuhay na may dangal at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Ang bawat pisong matitipid sa electric bill ay maaaring maging dagdag sa pagkain, gamot, matrikula at emergency fund ng isang pamilya. Ayon mismo sa mga distribution utilities, ang systems loss ay isang regulated pass-through charge kung saan humigit kumulang 5% na karaniwang residential bill ay napupunta rito, habang mahigit 10% naman ay napupunta sa iba't ibang buwis at government charge. Kung may kapangyarihan po ang pamahalaan na suriin ang mga lumang pulisiya at alisin ang mga hindi na makatarungang pasanin, mayroon din po tayong tungkulin para ibasura ito.
Yan ang ating Bravo Balita. Salamat sa panonood. Follow at subscribe at like na po kayo sa aming Facebook, YouTube at TikTok channel.